Kabilang ang Bataan sa mga probinsyang nasa state of calamity dahil sa pinsala ng habagat at bagyong Karina. Live mula sa Bataan, nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Rainiel, ano ang lagay ngayon dyan? Cheryl, panaka-naka pa rin nga yung buhos ng malakas na ulan sa maraming bahagi ng lalawigan ng Bataan. Ito rin yung dahilan kung bakit tuloy-tuloy o hindi humuhupa yung baha sa maraming bahagi nitong lalawigan. Gaya na lamang dito sa Barangay San Ramon sa Dinalupihan, Bataan. Hindi pa rin humuhupa ang tubig sa malaking bahagi ng poblasyon sa Dinalupihan, Bataan. Sa Barangay Rizal at Mabini Extension, walang labasan ng mga residente dahil lampas gutter deep pa rin ang baha. Ayaw, baby niyo. Sa taas ng tubig, gumamit ng batya ang mga residente para ilikas ang isang sanggol. Bangka naman ang ginamit ng mga taga-barangay Almacen sa bayan ng Hermosa dahil malailog na ang baha. Ang eskwelahan sa Barangay Kataasan, may kataasan din ng tubig. Nabalot din ng baha ang paligid ng ospital na yan sa Dinalupihan. Bukod sa baha, mas nakakatakot ang sinapit ng lalaking yan na tinuklaw pa ng ahas habang lumulusong. Agad naman siyang dinala sa pagamutan. Sa tindi pa ng ulan at hangin sa lalawigan, perwisyo at pinangangambahan naman ang mga nagtumbahang poste ng kuryente. Meron ding mga bumagsak na puno. Ang ilan nabunot pa ang ugat. Kaya ngayon isinailalim na ang buong lalawigan sa state of calamity. Base sa initial damage report ng provincial government, aabot sa 15 million pesos ang pinsala sa agrikultura at maging sa infrastruktura sa buong lalawigan. Cheryl, dahil nga sa taas pa rin ng tubig ay yung ilan sa mga negosyo dito sa poblasyon mismo ng Dinalupihan, Bataan ay nagsara na nga o hindi nagbukas buong araw. At iyan nga yung hinihiling ng ilan sa mga residente rito na sana ay magkaroon din ng ayuda distribution dahil maraming bahagi yung lubog pa rin sa baha at hindi nga makalabas yung ilang residente. Cheryl, dapat natin tandaan na dito nga sa Bataan ay agropolis community to, no? So mostly agriculture at pinaghalong industrial. So yung mga agriculture yan din yung titignan pa ng provincial government dahil maraming ang report na yung mga palay ay nalubog din sa tubig baha. Cheryl. Maraming salamat, Rainiel Pawid. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.